Isang guro si Dolores sa high school. Matagal nang pumanaw ang kanyang asawa at ang dalawa niyang anak nasa Canada na at doon na nagtatrabaho. Matagal nang kinukuha ng magkapatid ang ina nilang si Dolores para sa Canada na mamalagi. Subalit dahil sa sobrang pagmamahal ni Dolores sa asawa niyang pumanaw, mas pinili niyang manatili sa Pilipinas at magturo. Wala na ring balak si Dolores maghanap ng iba dahil para sa kanya, wala nang hihigit sa pagmamahal ng kanyang asawa. Subalit nagbago ang lahat nung makilala niyang isang tricycle driver na lagi niyang nasasakyan. Lalaking nagparamdam sa kanya muli ng kasiyahan na hindi niya na maramdaman dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. "Ma, di pa rin po ba kayo susunod dito sa Canada?" Ilang beses na pabuntong hininga si Dolores habang pinapakinggan ang sinasabi ng anak niyang si Mika. "Mag-isa na lang po kayo dyan sa Pilipinas. Nandito na po kami ni Paulo sa Canada. Kaya dapat sigurong sumunod na kayo sa amin dito." Napahinto si Dolores sa kanyang ginagawa at pinag-isipang mabuti ang alok ng anak niya. Subalit tulad ng dati, isa lang lagi ang sagot niya. "Mas gusto ko dito sa Pilipinas, Mika. Paano na lang ang tatay ninyo kung aalis rin ako dito sa Pilipinas? Paano ang puntod niya? Hindi naman natin pababayaan si Papa. Tuwing may okasyon lagi tayong pupunta sa puntod niya. At di ba may naglilinis sa puntod ni Papa na binabayaran natin? Sure akong hindi nila pababayaan yun." Kahit mapilit ang anak niya, hindi pa rin siya sumunod sa gusto ni Mika. Wala siyang balak umalis ng Pilipinas. Mahal na mahal niya kasi ang kanyang asawa. Ayaw niya itong iwan. Mahal niya rin ang pagtuturo. Hindi pa naman siya umaabot sa 50, kaya alam niyang kaya niya pang alagaan ang sarili. Nabukasan, maagang nagising si Dolores. Maaga kasi ang pasok niya sa eskwelahan. Ayaw niya kasing nahuhuli sa trabaho dahil wala rin naman siyang kasambahay sa bahay. Kaya siya lang mismo ang gumagawa ng gawaing bahay. Sa labas naghihintay ng masasakyan si Dolores. Habang abala siya sa pagtingin sa cellphone niya, may humintong tricycle sa harap niya. "Good morning po, ma'am. Sa high school po ba kayo?" Pagtatanong ng tricycle driver. Marahang napadako pa ang tingin ni Dolores sa driver. Halatang bata pa ito tignan. Balit makikita ang pagiging moreno at malaking katawan ng lalaki na akala mo'y batak sa gym. Gwapo rin ito at matangos ang ilong na may maamong muka at ang labi. Napalunok na lamang si Dolores habang dinidescribe niya ang driver na nasa harapan niya. "Ma'am," napabalik sa wisyo si Dolores nang marinig niya ang boses ng driver. "Ha? Oo." Sambit ni Dolores at sumakay na sa tricycle. Mabilis lang din ang naging biyahe ni Dolores at binigay na niya ang bayad pagkababa ng tricycle. Pero bago siya makalayo at makapasok ng gate, bigla niyang narinig ang sigaw ng tricycle driver. Lumapit ito sa kanya habang daladala ang isang folder na kanyang naiwan. "Naiwan niyo po." Magalang na saad ng driver at ngumiti pa kay Dolores. Naging dahilan na mas lalo niyang nakita ang pagiging malakas na dating ng lalaki. Napalunok muli si Dolores, lalo na nung naglapat ang kanilang mga kamay dahil sa pagkuha niya ng folder. "Salamat," saad ni Dolores. Hindi nagtagal ang pag-uusap nilang dalawa nung marinig ni Dolores ang isa sa mga katrabaho niyang teacher. "Sino yun, Dolores? Mukhang bata." Kumunot naman ang noo ni Dolores sa kanyang narinig. "Anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi ko papatulan yun dahil kasal ako at isa pa, ang bata ng lalaking yun." Depensa ni Dolores at tumawa ang kanyang kaibigan. "Ikaw naman hindi mabiro. Yung tingin mo kasi kanina sa driver na yun parang ano." Mas lalong lumukot ang noo ni Dolores. "Ano?" Muling tumawa ang kaibigan niya sabay iling. "Wala, ikaw naman hindi mabiro. Joke lang yun. Super." Sa maghapong yun, tinutok ni Dolores ang oras sa pagtuturo. Kahit masakit sa ulo at nakakapagod ang pagtuturo at pag-iintindi sa mga bata, masaya naman siya. Oras na rin ang uwian. Medyo napatagal ang labas niya dahil marami siyang inasikaso.
Wala na ring mga estudyante at ang iba naman niyang kapwa guro umalis na rin kaya siya na lang ang naiwan. Pati na rin ang guard na hinihintay siya sa gate. Sorry Kuya Ismael, medyo madami lang ginawang paperworks. Paghingi ng pasensya ni Dolores. Ngumiti ang gwardiya sa kanya at tumango. Ayos lang po ma'am, ingat po kayo sa biyahe. Kayo rin po, may masasakyan pa po kaya ako? Tanong ni Dolores. Pansin niya kasing wala ng tricycle na nakaparada sa labas at napasilip din ng guard sa labas ng gate. Gusto niyo po bang ihanap ko kayo ng tricycle sa labas ma'am? Nakangiting alok ni Mang Ismael pero agad namang tumanggi si Dolores. Naku, wag na po Mang Ismael, magra-round ka pa at kaya ko naman po maghintay. Nakakahiya na rin po kung aabalahin ko pa kayo. Saad ni Dolores. Lumabas na nga ng gate si Dolores. Subalit hindi rin nagtagal ang paghihintay niya dahil paglabas niya, may biglang tumigil na tricycle sa tapat ng gate. Hi ma'am, sasakay po kayo? Pagtatanong ng tricycle driver habang nakangiti. Napataas ang kilay ni Dolores nung makitang muli ang naghatid sa kanya kaninang umaga at nagtataka siya kung bakit ulit ito nandito. Napadaan lang po ako at nakita ko kayo. Wala na rin pong dadaan na tricycle sa ganitong oras. Namamasada pa rin naman po ako, kaya isasakay ko na po sana kayo. Magalang na sambit ng lalaki. Wala nang nagawa si Dolores kundi ang sumakay. Mukha namang mapagkakatiwalaan ito. Hindi siya nakaramdam ng takot sa lalaki. Sa katunayan niyan, iba ang nararamdaman niya. Ang kabang hindi niya maintindihan at kaninang umaga niya pa ito naramdaman. Huminto ang tricycle sa tapat ng bahay ni Dolores. Binayaran niya muli ang lalaki. Salamat iho. Saad ni Dolores pero natawa lang ang tricycle driver. Baka iho naman ho kayo. Altur na lang po ma'am. Pagpapakilala ni Altur, sabay lahad ng kamay. Pero hindi nakipagkamay si Dolores at hindi na rin niya kinuha ang sukli niya. Altur, salamat. Naiilang na sambit ni Dolores. You're welcome ma'am. Buong akala ni Dolores, yun na ang una't huling pagkikita nila ni Altur. Pero hindi pala, dahil isang araw, walang pasok si Dolores. Subalit sira ang gripo ng CR ng kanyang kwarto. Ginawa niya ang lahat para maayos, pero ganoon pa rin ang nangyayari. Kaya nagdesisyon si Dolores, tawagan ng kumari niya na isa ring teacher. Nalaman niya kasing nagpaayos rin ito ng gripo at magaling daw. Sige Mars, sabihin ko na lang ang address mo hintayin mo na lang dyan. Okay, thank you Mars, bawi na lang ako. Pagkapatay ng cellphone, hinintay ni Dolores ang mag-aayos. Inabot din ang kalahating oras ang paghihintay niya hanggang sa marinig niya ang doorbell. Agad-agad na lumabas si Dolores. Basa ang damit niya pero hindi na siya nag-abalang magpalit. Pagkabukas niya ng gate, bumungad sa kanya ang nakangiting si Arthur. Magandang umaga po ma'am. Kailangan niyo daw po ng tubero? Nakangiting tanong ni Arthur. Ikaw? Opo ako nga. Ako po yung tinawagan ni Ma'am Hazel. Tamang-tama po na free ako ngayon kaya nakapunta ako dito. Paliwanag ni Arthur. Napansin rin ni Dolores ang pagtingin ni Arthur sa katawan niya. Kaya nakaramdam siya ng hiya. Mukhang sira nga po talaga yung gripo niyo Makahulog ang saad ni Arthur. Wala po. Basa po kasi ang damit niyo Inayos niyo po ba? Hindi na lang nakapagsalita si Dolores at tanging tango lang ang isinagot niya sa lalaki. Pinapasok niya na ito. Dahil sa kwarto ng kanyang CR ang may sira, hindi niya alam ang gagawin kung paaakyatin ito o hindi. Naiilang kasi siya kay Arthur. Pero pikit mata na lamang na tinuro ni Dolores ang kanyang kwarto. Sa may kwarto ko yung sira ang gripo. Sundan mo na lang ako at sasamahan na lang kita papunta sa loob. Tura ni Dolores. Okay po ma'am, maganda rin pala dito sa bahay ninyo no. Nasaan po yung mga anak nyo, ang asawa nyo? Pagtatanong ni Arthur habang umaakyat sila sa hagdan. Nasa abroad ang mga anak ko, ang asawa ko naman matagal nang wala, pumanaw na siya. Bale, ikaw lang mag-isa dito? Pagtatanong sa kanya muli ni Arthur. Oo, ganun na nga. Dapat bang sagutin ko lahat ng tanong mo? Sa tingin ko, personal matters na yung itinatanong mo. Sorry ma'am,
Ayoko lang po kasing maboring kayo. Buti na lang po hindi kayo nababagot dito sa bahay ninyo o nalulungkot. Nakangiting pag-uusisa ni Arthur. Napahinto sa paglalakad si Dolores at napatingin kay Arthur na nakangiti pa rin. Bumuntong hininga si Dolores bago siya nagsalita. Malungkot din naman kahit papaano pero busy rin ako sa work kaya madalas nasa school ako lagi kahit weekends. Ganun po ba? Wala na ba kayong balak mag-asawa o maghanap ng iba? Wala na. Hindi na ulit nagsalita si Arthur. Sumunod na lang siya kay Dolores at pumasok na rin siya sa kwarto nito. Yan yung CR ko. Pwede mo nang ayusin ang gripo. Okay po ma, madali lang po ito. Saad ni Arthur. Nilabas na nga ni Arthur ang mga gamit niya para ayusin. Pinagmamasdan lang ni Dolores ang ginagawa ni Arthur. Pero hindi rin maiwasang mapatingin ni Dolores sa malapad na katawan ng binata. Pati na rin sa mauugat nitong braso na akala may batak sa gym. Isang oras din ang tinagal ni Arthur sa pag-aayos ng gripo ng CR ni Dolores. Pagkatayo ni Arthur, agad napansin ni Dolores ang basang damit at pang-ibaba ni Arthur. Napalunok pa siya nang bumakat ang abs ni Arthur dahil manipis lang ang suot nitong damit. Ma'am Dolores, tapos na po. Oo nga. Wait, kukuhanan lang kita ng… Hindi natuloy ni Dolores ang sasabihin niya dahil muntika na siyang madulas. Buti na lang, agad siyang nasalo ni Arthur. Huwag kang gagalaw. Bulong ni Arthur sa tapat ng kanyang tenga. Naramdaman ni Dolores ang mainit na hininga ni Arthur sa kanyang leeg na akala mo siya'y napapaso. Pati na rin ang basang katawan ni Arthur. Umahaplos na sa kanya. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili na para bang nawala siya sa katinuan. Tinignan siya sa mata ni Arthur. Maganda ka, ma'am. Mas maganda ka nga lang kapag malapitan. Papuri ni Arthur. Napapikit ang mata ni Dolores nung dumampi ang labi ni Arthur sa kanya. Mas lalo siyang nawala sa katinuan nung dahan-dahan siyang dinala ng lalaki sa kama at inihiga doon. Hindi niya na rin namalayan ang kanyang sariling lumalaban sa ginagawa ng binata na para bang nawala na rin sa utak niya ang pinakamamahal niyang asawa. Dahil sa tagpong yun, mas lalong naging marahas sila ni Arthur. Isa-isa nilang tinanggal ang kanilang mga sagabal. Nagpakasaya sila na akala mo'y walang bukas. Hindi mapigilang mapahiyaw si Dolores ng mga oras na yun. Pakiramdam niya, parang nabuhay ulit ang kakatuwang lupa niya sa pamamagitan ni Arthur. Talaga namang hindi niya malaman ang gagawin ng mga oras na yun. Hindi niya pinigilan si Arthur. Hinayaan niya ito na gawin ang bagay na makapagpapabalo sa kanya. Hindi niya nga malaman kung saan niya ibabaling ang ulo. Tagatak na ang kanyang pawis, maging ni Arthur. Ilang sandali pa. Nag-isa na nga silang dalawa. At doon, sabay nilang narating ang dulo. Lupay-pay sila ng mga oras na yun at talaga namang mga hingal na hingal ng matapos. Ilang beses din nilang inulit yun. Dahil sa matagal na ring walang nagpapasaya kay Dolores, nakatulog siya dahil sa pagod. Umalis na rin si Arthur nang walang paalam sa kanya. Nagising si Dolores nang walang kahit ano na nasa kanya. Kumot lamang. Pumunta siya ng banyo upang maligo. Naayos na nga ang tubig sa kanyang banyo. Habang naliligo siya, hindi maalis sa utak niya ang ginawa nila ni Arthur na para bang sirang plaka itong walang tigil. Napahilamos ng mukha si Dolores at napabuntong hininga. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam kung bakit siya pumayag sa ganoon. Napatingin din siya sa picture frame ng asawa at dahil na rin sa konsensya, tinaob niya ito sa lamesa. Kinabukasan, maagang nagising si Dolores. May pasok na kasi siya ulit, subalit pagkalabas niya sa gate, nakita niya muli si Arthur. Nag-aantay sa kanya habang nakangiti. Sasakay ka, ma'am? Napakagat labi si Dolores, lalo na nung makita niya ang namumulang labi ni Arthur. Ayaw niya sanang sumakay dito, subalit naisip niyang baka malate pa siya kung maghihintay ng ibang tricycle. Hinatid na nga siya ni Arthur sa school na kanyang pinapasukan. Magbabayad na sana si Dolores,
pero hindi iyon tinanggap ni Arthur. Mamayang hapon ko na lang kukunin. Hihintayin ulit kita dito. Sa akin ka ulit sumakay ah. Saad ni Arthur, sabay kindat kay Dolores. Ha? Pero… Wala nang pero-pero. Ako ang magsusundo sa'yo mamaya. Dahil doon, hinayaan na lamang ni Dolores ang gusto ni Arthur. Hindi na siya tumutol. Lumipas ang maghapong mayat mayang nakatingin si Dolores sa oras. Pakiramdam niya tuloy. Mabagal ang takbo ng oras. Hindi kasi mawala sa isipan niyang susunduin siya ni Arthur. Labasan na rin ng mga estudyante at guro sa eskwelahan. Pero si Dolores, nasa room pa rin at abalang nag-aayos ng sarili. Ilang beses pa niyang tinignan ng sarili niya sa salamin. Nang makampante na sa kanyang itsura, nagpa siya ng lumabas. "Oh ma'am, maaga po kayong lumabas ah. May pupuntahan po ba kayo?" Pagtatanong ng guard na ikinataka ni Dolores. "Po? Wala naman po akong pupuntahan. Bakit niyo naman po naisip yan?" Natatawang tura ni Dolores. "Ngayon ko lang po kasi kayo nakitang nagayos. Maaga rin po kayong uuwi ngayon. Pasensya na ma'am, nanibago lang po." Kahit naiilang si Dolores, tanging ngiti lang ang itinugon niya sa gwardya. Nakaramdam tuloy siya ng hiya at pasimpleng napatingin sa sarili. Baka kasi napasobra siya ng ayos. Isipin pa ni Arthur naghanda siya para dito. Pero napabalik siya sa ulirat nang makarinig siya ng busina ng tricycle. "Ma'am, sakay na po." Saad ni Arthur habang nakangiti. Tipid ding umiti si Dolores, tsaka sumakay sa loob ng tricycle. Mabilis lang din ang naging biyahe. Binaba siya ni Arthur sa tapat ng kanyang bahay. Pagkababa niya, binayaran niya si Arthur. Akala niya aalis na ito, pero biglang nag-request si Arthur. "Ma'am, pwede bang makiinom ng tubig?" "Ha? Bakit pa sa akin? Pwede ka namang bumili dyan sa labas." "Pero gusto ko sa loob ng bahay mo makiinom ma'am. Nauuhaw na kasi ako eh. Kung okay lang." Nakangiti at makahulog ang tura ni Arthur. Napalunok si Dolores dahil sa boses ni Arthur at sinabi nito parang nagkaroon ng double meaning. At nakaramdam din siya ng kiliti sa kanyang ibaba. Ganun ba? Sige, sa loob ka na uminom." Mahinahong sambit ni Dolores. Sumunod sa kanya si Arthur. Pagkabukas niya ng pinto, agad iyong isinara ni Arthur pagkapasok nila. At malalim itong hinalikan sa labi na para bang nalulunod si Dolores. Hindi makapalag si Dolores. Kahit anong tulak niya sa lalaki, parang nangihina ang buong katawan niya. Nawawala na rin siya ng balanse. Kaya pinulupot niya ang dalawang braso sa leeg ni Arthur. Sinandal siya ni Arthur sa pader. Pabaling-baling ang ulo ni Dolores sa kaliwat kanan. Habang bumababa, ang pagdampi ng labi ni Arthur. Isa-isang tinanggal ni Arthur ang mga bagay na iyon sa kanya. Sa pangalawang pagkakataon, muling naramdaman ni Dolores ang bagay na iyon ng dahil kay Arthur. Makikitang talaga namang sabik at uhaw si Dolores sa bagay na iyon dahil sa matagal ng pagkawala ng kanyang asawa. Hindi niya na kayang pigilan ang sarili. Gustong-gusto niya ang ginagawa nila ni Arthur. Hindi na naman napipigilan ni Dolores na maglabas ng ingay sa kanyang lalamunan nang maramdaman na malapit na niyang marating ang dulo. Hindi na talaga niya kayang pigilan ang sarili kapag si Arthur ang kasama. Hindi niya alam na para bang nababaliw siya kapag ginagawa nila ang bagay na iyon. Sabik at talaga namang uhaw sa bagay na iyon ang makikita sa mata ni Dolores. Mukhang masasanay na siya sa ginagawa nila ni Arthur. Mukhang gusto niya araw-araw na itong mangyari. At hindi nga nagtagal, tagumpay nilang narating ang dulo. At tulad ng dati, parehas silang lupaypay. Pagkatapos nilang gawin yun, nagluto muna si Dolores upang mapakain si Arthur. Nasa kusina silang dalawa ngayon habang si Arthur pinapanood siyang magluto ng pagkain. "Marunong ka rin palang magluto," sambit ni Arthur. "Oo, ako kasi ang nagluluto para sa anak ko pati na rin sa asawa ko," saad ni Dolores at napabuntong hininga siya dahil naalala na naman niya ang kanyang asawa. "Mahal mo talaga ang asawa mo, no? Wala kang balak palitan siya?" Napahinto sa pagluluto si Dolores
at tinignan niya ang niluto niyang menudo. Hindi ko kayang palitan ng asawa ko, Arthur. Sobrang minahal ko siya nung nabubuhay siya. Isa siya sa dahilan kung bakit naging masaya ako noon. Pero ngayon, ayaw mo ba na may nagpapasaya sa'yo ulit? Handa akong gawin yun sa'yo, Dolores. Handa kitang pasayahin, higit pa sa ginawa ng asawa mo. Simula noon, araw-araw nang nagpupunta si Arthur sa bahay ni Dolores. Si Arthur na ang naghahatid sundo kay Dolores at madalas ring may nangyayari sa kanilang dalawa na nagugustuhan na ni Dolores. Lalo na ang presensya ni Arthur. Tagatak ang pawis ni Dolores at Arthur habang ginagawa ang bagay na iyon. Tanghaling tapat pa kasi yun at bigla na lamang sumulpot si Arthur sa bahay ni Dolores. Dahil na rin sa pagiging sabik nila sa isa't isa, hindi na nila napigilang may nangyari sa kanila. Parang namamaus na si Dolores sa tuwing may lumalabas na ingay sa kanyang lalamunan. Napapahigpit ang yakap ni Dolores sa lalaki at bumabaon na rin ang mga kuko nito kay Arthur. Kahit nasasaktan si Arthur, hindi niya yun iniinda. Bagkus ay mas lalo pa nga siyang masaya. Habol hininga ang dalawa nang sabay silang matapos. Parehas silang napahiga sa kama at nakatingin sa kisame. Araw-araw na yata natin to ginagawa. Hindi ka ba nagsasawa? Bakit naman ako magsasawa? Pinapakaganda mo. Pabirong sabi ni Arthur. Baliw, di ko nga alam kung bakit ako pang napili mo eh. Madami namang iba dyan. Mas bata at fresh sa akin. Siguro dahil ikaw ang gusto ko. Aanuhin ko yung sinasabi ko kung ikaw naman laman ng utak ko. Tsaka isa pa, magaling ka rin naman eh. Napangiti si Dolores sa sinabi ni Arthur. Dahil doon, mabilis niyang dinampian ng halik si Arthur. Tumayo si Dolores upang magbihis. Hindi na rin siya naiilang kay Arthur. Anong oras ka ba halis? Pagtatanong ni Dolores, pero hindi sumagot si Arthur. Pagkaharap niya sa binata, nakita niya itong nakasimangot sa kanya na para bang nagtatampo. Bakit? May ginawa ba akong mali? Tura ni Dolores. Pinapaalis mo agad ako pagkatapos mong gamitin ang katawan ko. Ayaw mo ba ng isa pa ulit? Nanlaki ang mata ni Dolores sa sinabi ni Arthur. Ilang beses niyang sinasabi mo ay nakailan na nga tayo. Gusto ko pa please. Nagmamakaawang saad ni Arthur at naglakad ito palapit kay Dolores. Muli silang nagpalitan ng halikan. Pinulupot muli ni Dolores ang kamay niya sa batok ni Arthur. Kaya dinala siya ni Arthur sa banyo. Sinarado ni Arthur ang banyo at binuksan naman ni Dolores ang shower. At doon, mas lalo silang naging agresibo na akala mo'y matagal nilang hindi yun ginagawa. Wala kang maririnig sa banyong yun, kundi ang kanilang mga ingay. Ilang beses tumirik ang mata ni Dolores. Ganon din naman ang ginawa niya kay Arthur. Habang natagal ang pagkakilala nila sa isa't isa, hindi maiwasan ni Dolores na mahulog ang loob kay Arthur. Kung dati ang asawa niya ang dahilan kung bakit hindi siya umaalis ng Pilipinas. Pero ngayon, si Arthur na. Hindi lang naman kasi ganoon lang ang lagi nilang ginagawa. Napapasaya rin kasi siya ni Arthur sa maliit na bagay at inaalagaan din siya nito. Napabalik sa ulirat si Dolores nung marinig ang boses ng anak niya sa kabilang linya. Ma, di pa rin ba kayo pupunta dito sa Canada? Kung iniisip ninyo si Papa, ako nang bahala sa kanya. Punta na kayo dito para naman magsama-sama na tayo dito at hindi kayo nag-iisa dyan sa Pilipinas. Anak, dito na lang ako sa Pilipinas. Tsaka isa pa, may trabaho pa naman ako dito. Ayoko ring iwan ng trabaho ko. Palusot ni Dolores. Ayaw niya kasing aminin sa kanyang anak ang totoong dahilan. Kaedad lang kasi ng anak niya si Arthur at ayaw naman niyang mapahiya dito. Pero ano bang magagawa niya? Napamahal na siya. Nahulog ang loob niya at wala naman sigurong masamang mahalin si Arthur. Alam ko po yun, Ma. Pwede naman kayo magtrabaho dito sa Canada. Malaki din ang sahod dito. Mas maganda ang sistema dito. Ma, miss na miss lang naman po namin kayo ng kapatid ko. Nakikita lang namin kayo tuwing may occasion. Narinig ni Dolores ang pagbuntong hininga ng anak niya. Pero wala rin namang magawa ang anak niya dahil mas gusto talagang manatili ni Dolores sa Pilipinas. Habang inaayos ni Dolores ang gamit niya,
Biglang lumapit sa kanya ang dalawang co-teacher niya na nakangiti sa kanya. Ma'am Dolores, mukhang may lakad ka. Kasama niyo ba ulit yung batang tricycle driver? Ikaw bata pa lang tipo mo. Nawala ang ngiti ni Dolores at napalitan iyon ng pagtataka dahil sa sinasabi ng kanyang mga katrabaho. Ano bang sinasabi niyo? Ma'am, balita na sa buong school na may nobyo ka na daw na tricycle driver at bata daw yun. Totoo ba? Oo, at usap-usapan na yan din dito sa school. Hindi yan totoo. Pwede ba mga teacher pa naman kayo? Pero isa pa kayo sa nagpapakalat ng ikakasira ng tao. Sambit ni Dolores at mabilis niyang nilagay sa kanyang bag ang kanyang mga gamit. Ikaw naman ma, masyado kang defensive. Bakit? Totoo ba yung kumakalat dito sa campus? Hindi, aalis na ako. Habang naglalakad papalayo si Dolores, pansin niya ang mga tinginan ng mga estudyante at kapwa niya guro sa kanya na para bang hinuhusgahan ang buo niyang pagkatao. Nilagpasan na rin niya ang guard sa school. Nakita niya rin sa hindi kalayuan si Arthur na nakaparada ang tricycle at talagang hinihintay siya. Dahil na rin ayaw niyang mapansin pa siya ng iba, agad na siyang sumakay sa ibang tricycle at pinaandar ito kaagad. Kita niya sa dalawang mata ang pagtataka sa mukha ni Arthur. Pagka-uwi niya ng bahay, may ilang beses na kumatok sa pinto ng kanyang bahay. Pagbukas niya ay bumungad si Arthur. Bakit sa iba ka sumakay? Tanong agad ni Arthur. Pumasok ito nang walang pasabit, sinara ang pinto. Naglakad naman si Dolores papunta sa kusina. Dolores, kinakausap kita. Bakit hindi ka sumakay sa akin? May problema ba? Wala. Wala talaga. Inis na tumingin si Dolores kay Arthur. Pinagchichismisan lang tayo sa school. Yun ang problema. Kaya sana wag muna akong ihatid o sunduin dahil ayoko masira ang imahe ko sa eskwelahan. Ano naman ngayon, wala namang masama sa ginagawa natin. Kumunot ang noon ni Dolores at peking natawa. Anong wala? Magkaiba tayo ng edad. Mas matanda ako sa'yo at ikaw kaidaran mo lang ang anak ko. Anong masasabi sa akin ng iba? Baka makarating din ito sa mga anak ko. Kaya wag ka na rin munang pumunta dito sa bahay. Natutulirong wika ni Dolores. Unti-unting lumapit si Arthur kay Dolores. Pinakalma niya ito at hinawakan ng isang kamay. Tapos sa hinaplos ni Arthur ang pisngi ni Dolores. Alam ko naman na malaki ang agwat ng edad natin. Pero para sa akin hindi yun hadlang. Dahil mahal kita, Dolores. Pag-amin ni Arthur na kinagulat ni Dolores. Mahal mo ko? Umiti si Arthur sabay tango ng 3 beses. Oo, mahal kita. Hindi lang dahil sa ginagawa natin. Simula nung makilala kita, pakiramdam ko, ikaw na yung gusto ko. Gusto kitang mahalin. Imposible. Maraming bata dyan. May iba pa dyan na pwede mong mahalin. Bakit ako pa? Hinalik-halikan ni Arthur ang palad ni Dolores at ipinatong niya ang kamay ni Dolores sa kanyang puso. Kahit ako, hindi ko alam ang sagot. Pero itong puso ko ang alam kong magiging tanging sagot. Handa mo rin ba akong mahalin? Handa kitang ipaglaban. Ako, handa mo ba akong ipaglaban? Naiiyak na tumango ang ulo ni Dolores. Hindi niya alam ang isasagot kay Arthur. Dahil totoo lang, natatakot siya. Natatakot siya sa posibilidad na baka walang mapuntahan ng relasyon nila. Pero wala din namang masamang sumubok dahil hindi rin naman maipagkakaila ni Dolores ang namumuong pag-ibig mula sa lalaki. Mahal rin kita, Arthur, at gusto kong ipaglaban ang relasyon natin. Saad ni Dolores. Dahil sa sagot ni Dolores, napangiti sa saya si Arthur. Talaga, mahal mo ko? Oo, mahal kita. Agad na sinunggaban ng halik si Dolores ni Arthur. Isang mainit na halik ang kanilang pinagsaluhan na puno ng pagmamahalan. Nakaakit sila ng hagdan na hindi nagbibitaw sa isa't isa. At sa bawat haplos na ginagawa nila, pinaparamdam talaga nila kung gaano sila kaimportante sa isa't isa. Dahil sa tagpong yun, muli na namang minamagitan. Tulog na si Arthur sa tabi ni Dolores. Habang siya gising pa rin at pinapanood ang pagiging mahimbing na tulog ni Arthur. Hindi mawaglit ang ngiti ni Dolores. Pakiramdam niya kasi bumalik siya sa pagiging teenager. Nakaramdam ulit siya ng saya at kilig, pati na rin excitement. Kung iisipin na mabuti, hindi na talaga kayang iwan ni Dolores si Arthur dahil mahal na niya na ito.
Naging maligaya naman ang pagsasama nila. Lagi silang namamasyal pero sa malayong lugar para iwas sa tsismis. Habang nagluluto ng pagkain si Dolores, niyakap siya ni Arthur mula sa likuran niya. Ang sarap naman ng luto ng girlfriend ko. Mukhang mabango ah. Mapapakain ulit ako ng madami niyan eh. Bola ni Arthur at natawa si Dolores. Ikaw, napakapilyo mo talaga. Kakatapos lang natin eh, gusto mo agad? Siyempre naman, hindi ako nagsasawa sa iyo eh. Hindi ka ba nauumay? Bahagyang natawa si Arthur. Bakit ako mauumay? Talaga namang magaling ka. Bolero, alam kong bobolahin mo lang ako. Okay na po, kotang-kota na ako sa pagiging bolero mo. Hindi kita binubola, totoo ang sinasabi ko. Napailing na lang na natatawa si Dolores. Para kay Dolores, ang makasama si Arthur ang pinakamasayang nangyari sa kanyang buhay. Pero nabago ang lahat nung dumating ang isang araw. Ginagawa nila ang bagay na iyon ng mga oras na iyon. Gayunpaman, natigil iyon dahil sa isang boses na nagmula mula sa isang babae. Ano to? Ano to, Arthur? Mga hayop kayo? Sambit ng babae na nagpatayo kay Arthur at gulat na gulat si Dolores. Agad siyang sinugod ng babae at halatang umbok ang tiyan nito. Sinabunutan si Dolores ng babae at hindi siya makapalag dahil tinatakpan niya ang kanyang katawan ng kumot habang si Arthur pinipigilan ng babae. Risa, sa bahay na tayo mag-usap, tama na. Tama na? Lintik ka? Matagal mo na pala ako niloloko. Kami ng mga anak mo. Galit na sabi ni Risa. Napalayo si Risa ng kaunti at tinignan si Arthur na para bang nandidiri. Matandang babae talaga? Matandang babae talagang ginawa mong kabit? Nakakadiri kayo. Kabit? Sino ka ba? Kaano-ano mo si Arthur? Masamang tinignan ni Risa si Dolores. Ako ang asawa niya, ang legal niyang asawa. At ikaw, kabit ka lang na matanda ka. Napalunok si Dolores at hindi makapaniwalang napatingin kay Arthur na hindi makatingin sa kanya. Tara na, Riza, umuwi na tayo. Hindi, teka lang. Gusto ko pang malaman ng totoo. Nanginginig na sambit ni Dolores. Totoo ba ang sinasabi niya? Asawa mo siya? Kabit mo ko? Akala ko ba mahal mo ko? Sunod-sunod na pagpatak ng luha ang dumaloy sa pisngi ni Dolores. Natawa naman ang nakakainsulto si Risa. Talagang sinabi niya yan sa'yo? Pwes magising ka na sa katotohanan. Lahat ng yan ay siguradong kasinungalingan lang. Dahil itong asawa ko, babaero ito at hindi lang ikaw ang babae nito. Risa, sabing tama na eh. Bakit? Ayaw mo bang malaman niyang totoo? Mabilis nagbihis si Arthur at hinawakan sa braso si Riza. Sa bahay na tayo mag-usap. Tura ni Arthur. Kinaladkad palabas ni Arthur ang asawa nito. Habang si Dolores parang napako na sa kinauupuan niyang kama. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Agad umikot ang sikmura niya na parang nandiri siya sa sarili niyang katawan. Binuksan niya ang shower at doon umiyak ng umiyak. Sa 3 taon niyang pakikipagharutan kay Arthur, ngayon niya lang nalaman na may asawa pala ito at isa siyang kabit. Pakiramdam niya, naging maduming babae siya dahil kay Arthur. Nakasira siya ng pamilya dahil sa tuksong nararamdaman niya. Para na rin makaiwas sa chismis at sa iskandalong nagawa nila ni Arthur, sumunod na nga si Dolores sa Canada. Doon na siya na malagi kasama ang 2 niyang anak. Masaya na rin ang buhay niya doon, lalo na't siya na ang nag-aalaga sa kanyang apo. Maayos ka lang ba dito? Sa Sunday gala tayo para naman gumaan ang pakiramdam mo. Sambit ni Mika habang nakangiti sa ina. Ayos lang ako dito, anak. Ayoko ring masyadong lumalabas. Iniisip mo pa rin ba ang nangyari sa Pilipinas? Makalimutan niyo na po yun. Nandito kami ni Paulo para damayan kayo. Pati na rin kami ng asawa kong si Eric. Napangiti si Dolores sa anak niyang si Mika at ito niyakap. Salamat sa lahat, anak. Pasensya na rin sa nagawa ko. Alam kong mali yun. Ayos na yun, ma. Lahat ng tao nagkakamali, pero pwede pa rin nilang baguhin yun at gawing tama. Humingi rin siya ng tawad sa kanyang 2 anak dahil sa nangyari, pati na rin sa kanyang namayapang asawa. Wala na rin naging balita si Dolores kay Arthur. Para kay Dolores, binaon niya na sa lupa ang kataksilang pinagsamahan nila ni Arthur. Naging masaya naman si Dolores sa kanyang buhay.
hindi na rin niya tinangkang magmahal muli dahil sapat na sa kanya ang kanyang 2 anak pati ang mga apo.